Si Sis Ivy, no? Although kahit awang-awa na ako sa kanya, silip ako ng silip, hindi ako mapakali. Tapos, nagre-review ako. Lord, tulungan mong asawa ko. Nahihirapan na. Yung utak ko hindi mapakali. Tapos silipin ko na naman siya sa room. Tapos, iri siya ng iri ngayon, naawa lang sa asawa ko. So, yun, pinagpapasalamat ko yun kasi although 4 na araw kami dun sa ospital, hindi niya ako pinabayaan. Alam niyo, walang-wala talaga po ako nung time na yon. Siguro nagpasking ako nung sigurong pera ko, 400 pesos lang. So, nung time na yon, hindi ko inasasabi ko kay Lord, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Walang-wala po ako. So, in short, maraming nagbigay ng blessing na hindi ko inaasahan. Una Amen. nagbigay sa akin, siyempre, si Pastor Mark. Binigyan na kahit konti, tulong, pinapasalamat ko yun. Pangalawa, nagbigay sa akin pag-uwi ko sa bahay, yung kapatid Yes, ko. God. Binigyan niya ako. Tapos yung last na nagbigay sa akin is yung Amerikanong friend ko, pinadala niya ako ng pera. So, thanks God. Siguro ang nalikom kong pera, almost abot din ng 10,000. Ganon kabuti ang Diyos. Isipin mo, walang-wala po ako nun. Pero si Lord ang nag-provide. Amen. Tapos meron din doon na walang-wala. Parang kinumpare ko lang yung sarili ko. Ganito pala ako ka-bless. Amen. Kasi yung kasama ko walang-wala din. Umiiyak na kasi hindi sila tinutulungan ng mga kapatid. So, nagkaroon ng comparison. Sabi ko, ito pala yung buhay na kapag na kay Lord ka. Amen. So, yun yung pinapasalamat ko. Of course, actually, hindi to inasahan si Pastor eh. Sabi ko, sinabihan ako ni Pastor na ikaw share ng word. Sabi ko, sige po, walang problema. Kaso maraming hadlang nanganak sa Sis Ivy. Tapos ngayon naman, kagabi, nagkaroon ako ng lagnat. Ng kaso. Tapos parang sabi ko kay Sis Ivy, parang inaadlangan yata ako mag-share ng word. Tapos kanina, pinaliguan ko, talagang sobrang trangkaso. Kahit ngayon, sobrang sakit pa ng tiyan ko, pero hindi maalangan ni Satan ang pag-share natin ng words. Amen. So, anyway po, ang ating pag-uusapan ay sa Psalms 119, verse 57 to 64. Okay po, basahin po muna natin. Nakuha na po ba? Okay, basahin po natin. Ito po ay standard English version po. So, nakatagalog naman po kayo. Okay lang po yan. Okay, babasahin ko po sa English. The Lord is my portion. I promise to keep your words. I entreat your favor with all my heart. Be gracious to me according to your promise. When I think on my ways, I turn my feet to your testimonies. I hasten and do not delay to keep your commandments. Though the cords of the weak ensnare me, I do not forget your law. At midnight, rise to praise you because of your righteous rules. I am a companion of all who fear you, of those who keep your precepts. Last, the earth, O Lord, is full of your steadfast. Teach me your statutes. So yun po, pag-pray muna natin. Lord, maraming salamat sa gabi na to. Wala po akong karunungan para ibahagi ang iyong salita. Ako po ay humihingi ng tulong sa iyo. Ano mang Panginoon ang gusto mong ipatid sa aking mga kaibigan at mga kapatiran. Ikaw po sana, Panginoon, manguna at ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng mensahe sa bawat isa sa amin, O Lord.
Maraming salamat po, Lord. Pinapaubaya ko na po sa iyo lahat ng ito, O Diyos. In Jesus' mighty name, Amen. Actually po, nung sinabihan po ako nito ni Pastor, siguro mga 2 days after, sabi ko kay Lord, Lord, ano po ang ibibigay mo sa akin na message para sa aking mga kapatid? Siguro po, mga 1 a.m. to 2 a.m. yata po yun. Sabi ko, Lord, di ko po alam ang ibibigay kong word sa kanila. Ikaw na po ang bahala magbigay ng word po sa kanila. Binigay po ito sa akin ni Lord. Nung pinag-pray ko siya, buklat ako ng Bible, tapos ito yung binigay sa akin. So, kung babasahin po natin yung konteksto sa Tagalog, ang Panginoon ay aking bahagi, aking sinabi sa aking tutuparin ang iyong mga salita. So, kung mapapansin po natin itong context, based po dito, may binigay si Lord na 5 points sa akin dito sa binasa po natin. Ano po yun? Ang binigay po dito sa akin una, sabi dito sa akin ni Lord, sa verse 57 hanggang 60, kung babasahin po natin yan, ang binigay dito sa akin ni Lord, yung pinaka gusto niyang ipatid is, number 1, always obey the word of God. So kung mababasa po natin yan, sabi dito sa last part, ito po yung pinaka nag-catch up po sa akin, yung last, sa verse 60, sabi dito, I hasten and do not delay to keep your commandments. Sa ibang version po, yun. So yun po, ibig sabihin, parang iikot mo yung commandments or utos, ni Lord. So ibig sabihin, ito yung nagpumasok at binigay sa akin na always obey the word of God. So, sino ba dito nagsusunod sa word ni Lord? Amen. Pero sa totoo po, sobrang hirap pong sundin ang word ni Lord. Sobrang hirap. Kasi bakit? Hindi po natin yan magpe-perfect. Tama po? Pero, ang pinaka-ano po niyan is pinagsisikapan po natin. Amen. Tama po? Hindi po natin magpe-perfect. Yung nagsasabi na kaya kong sundin lahat ng inuutos ni Lord. Sisinungaling ka kapatid, hindi mo kaya, hindi natin kaya yun. Pero sinisikap natin. Amen. Tama? May mga pagkakataon na hindi natin nasusunod ng tama. Tama po? Tama? Always obey the word of God. Everybody say, always obey the word of God. Sabihin mo sa katabi mo, always obey the word of God. Amen. Sabi sa John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. Nakarating. Amen? My Father will love them and we will come to them and make our home with them. So ibig sabihin, kapag sinunod natin ang word ni Lord, mahal natin si Lord. Tama? Amen. Kasi sabi dito sa John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. Amen. Tama? Amen. So, meron po akong istorya. May story time tayo. Okay lang ba magkwento? Pero wala to sa wala to sa Bible, pero i-connect natin. Kilala niyo ba si Mang Jose? Mang Jose? Bless. Si superhero na pwedeng argilay. Actually, si Mang Jose, madasalin po ito. Sobrang relihiyoso po ni Mang Jose. Alam mo si Mang Jose, pagligo niya, nananalangin siya. Pagsipilyo niya, nananalangin siya. Bago kumain, nananalangin. Bago umalis ng bahay, nananalangin. Pati pag-uwi, nananalangin. Nagsisiya siya, nananalangin. Ganun po kamadasalin si Mang Jose. Kaso, dumating sa point na nagkaroon po ng bagyo. Makinig po tayo. Nagkaroon po ng bagyo. Binalita po sa TV.
Ano? So, si Mang Jose may ginagawa. Pinalita sa TV na darating may darating na bagyo. Pinalita. In short, hindi po siya nakinig si Mang Jose. Pinatay niya yung TV. Pinatay. Pinatay yung TV, hindi siya niniwala. Anong sinabi niya? Hindi ako pababayaan ni Lord. Madasaling tao ako. In short, Amen. hindi siya naniwala dun sa TV. Oh. Mga ilang oras, bumaha po. Actually, Yung yung bahay ni Mang Jose po, may second floor. Yung second Nandito po floor, ngayon sa parang UIC si kubo lang Jobert. siya, pero second floor siya. Alam niyo, na-imagine mo yung second floor, may hagdan lang siya. Na-imagine niyo yan. May dumating na tawag dyan, barko galing di kapitan. Anong tawag ba doon yung maliit na bangka? Sabi nung kapitan, Mang Jose, sabi sa balita, nataas pa yung tubig, sumama ka na. Baka kung mapano. Ano sabi ni Mang Jose? Unahin nyo na po mga kapitbahay ko. Hindi ako pababayaan ni Lord. Madasaling tao ako. In short, hindi naniwala si Mang Jose. Mga ilang oras, Kala ko nung Korean. may dumating ng ang boat. Yung mayor, hindi yung mga marines na. Mang Jose, sumama ka na sa amin. Kasi sabi sa balita, tataas pa yung tubig. Alam mo yung tubig, parang nasa bubong na. Sabi ni Mang Jose, unahin mo na kapitbahay ko. Madasaling tao ako, hindi ako pababayaan ni Lord. Mga ilang oras, ang nangyari po kay Mang Jose, tumaas pa lalo yung tubig. Alam mo nangyari kay Mang Jose? Namatay po si Mang Jose. Ay, hindi mo pala, meron mo palang dumating. Meron pa. Wala na. Yung helicopter pa pala dumating. Wala nang suspense. Helicopter. Si Duterte na dumating. Sumama ka na, Mang Jose. Di po, unahin mo na yung kapitbahay ko. Madasaling tao ako. Wala ka ng kapitbahay. So in short, yung ang oras, namatay na si Mang Jose. Lunod na. Alam mo ba, nung namatay si Mang Jose, saan pumunta? Saan pumunta nung namatay si Mang Jose? Nakapunta ka naman doon, hindi joke lang. Sabi ng iba, pag namatay ang mga reliyosong tao, di ba, pupunta ka talaga sa langit, tama? Kaso nang namatay si Mang Jose, masama ang loob niya. Sabi niya, Lord, ginawa ko lahat, binigay ko lahat sa iyo, Lord. Alam mo yung, ginawa ko lahat, Lord, sa iyo. Pati pag si CR ko, nagpipray ako. Malis ako, nagpipray ko si Jesus, pray ko. Lahat ginawa ko sa iyo, Lord. Bakit mo ako pinabayaan? Alam mo sabi ni Lord, alam mo Mang Jose, kaya sobrang mahal na mahal kita. Hindi pa hindi pa bumabaha, dumarating ang bagyo, pinabalita ko na sa TV. Kaso hindi ka nakinig. Kaso, dahil mahal nga kita, pinasundo kita sa kapitan mo. Kaso hindi ka pa rin na. Yun nga, dahil mahal nga kita, hindi ka sinuko. Tinawagan ko yung Marines para sunduin ka. Pero hindi ka pa rin nakinig. Dahil sobrang mahal na mahal kita, hindi kita sinuko. Pinadala ko yung helicopter para lang sunduin ka, pero hindi ka pa rin nakinig. Kaya wag mong sasabihin na pinabayaan kita. Dahil sobrang mahal. Anong lesson? Moral lesson? Wala lang. Joke lang. Ang moral lesson po, hindi po sumunod si Mang Jose. Ilang beses na nag-attempt. Pinadalan siya ni Lord ng mga
pero hindi pa rin niya sumusunod. Ganun ba tayo mga Kristiyano? Minsan na ako inaamin ko sa sarili ko, hindi po ako, may times po talaga na sumasablay po talaga ako, hindi ako sumusunod. Naamin ko po yun. So, minsan meron tayong mga ganun na situation, So, pinaglalaban natin yung gusto natin gawin, instead na sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Amen. And, pangalawang points po dito sa verse 61. Sabi po dito sa verse 61, though the cords of the weak ensnare me, I do not forget your law. Right? I do not forget your law. The law. So, ibig sabihin, the second points is, sabi po dito, binigay sa atin ni Lord is, don't forgotten the law or the word of God. Huwag natin pong kakalimutan ang word ni Lord kahit saan man tayo pumunta. Even though na ako sa aking sarili, kahit napalayo ako sa Kanya, pero yung word ni Lord is dala-dala ko pa rin. So hindi na yun mawawala sa atin. Sabi sa Proverbs 3:1, Proverbs 3:1, sabi dito, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. So ibig sabihin, dapat di mo talaga kinakalimutan ng law niya. Dapat nilalagay natin yan sa puso natin. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. Next. Verse 62. Sa Psalms 119, At midnight, I rise to praise you because of your righteous rules. So, sabi dito, binigay sa atin the Lord is always give thanks to the Lord. Yung ginawa natin kanina, yung nagpasalamat tayo, lagi dapat tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kahit sa simbahan man, or saan ka man, dapat nagpapasalamat ka. Pagising mo, pasalamat ka. May nare-receive kang blessing o wala, nagpapasalamat ka. Always give thanks to the Lord. So, sa papaanong paraan natin mapapasalamatan ng Diyos or maibabalik yung pasasalamat natin sa Diyos? Sa papaanong paraan? Guys, sa papaanong paraan? Pagsamba, sabi ko, pagsamba daw. Ano pa? Basang Bible. Good. Ano pa? Actually, lahat po yun tama, Yun yung way natin para makapagpasalamat tayo sa Lord, May iba-iba tayong paraan, pero at least nabibigyan natin ng pasasalamat ang Diyos, Sabi sa Psalms 104, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Sabihin mo sa tabi mo, with praise, kapatid. Praise. Be thankful to Him. Sabihin mo sa katabi mo ulit, be thankful. And bless His name. Sabihin mo ulit, bless His name. So, dapat ganun pala, nagbibigay tayo ng pasasalamat sa pamamagitan ng pag-praise or pag-bless ng ganyang pangalan. So, then sabi dito sa 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi dito, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen? So, ibig sabihin,
Rejoice always. Nag-rejoice ba tayo always? Amen. Amen. Nagpo-pray ba tayo without ceasing? Yung talagang babad na babad kayo. Yung di mo talagang kinakalimutan ng araw na hindi ka papayag na walang pray. Ano? And everything give thanks for this is the will of God in Christ. Ibig sabihin yung pala yung will ni Lord ano sa atin. Kailangan nagre-rejoice tayo always. Pray without ceasing. So, para ano, in everything give thanks. Ano? So, ginagawa po natin yun lagi. Wala na nagsumagot. Amen. Amen. Wala na. Okay, practicein po natin yun. Ano? And John 4:23-24 sabi dito, yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father and Spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ano? God is Spirit, and His worshiper must worship in Spirit and truth. No? So kailangan isa din to sa pagbibigay ng pasasalamat natin ano kay Lord. Kailangan pinapapurihan natin siya through Spirit. Ano? Spirit and truth. Ano? Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Amen? So, kailangan, kanina, papansin ko si Pastor, kinokorek yung mga musician natin. Ano? So, pag hindi ka nag-accept ng correction, sabi sa word ni Lord, stupid daw yung mga taong gano'n. Ano? Yung hindi mo tinatanggap yung correction mo. Pero, pag tinatanggap mo siya, yung dinidisiplina ka ng nakakatanda sa iyo, pastor mo. Ibig sabihin, mahal mo ang knowledge na nanggagaling sa kanya, ano. Amen. And number 4, be faithful to the Lord. Verse 63. Sabi dito, I am companion of all who fear you, of those who keep your precept. Ano? So yun, be faithful to the Lord. Sa Tagalog, sabi dito, ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo at nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Ano? Tinutupad natin yung tuntunin ni Lord. Ano? Dapat maging tapat tayo doon. Ano? Be faithful to the Lord. The word, sabi na Psalms 33:4, the word of the Lord is faithful and true. He is faithful in all He does. Ano? So, sa lahat ng bagay, tapat ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. And lastly, always ask the Lord to teach us His words. Ano? Sabi dito sa verse 64, the earth, O Lord, is full of steadfast love. Teach me your statutes. Ano? So, ibig sabihin na kailangan pala, pag wala kang karunungan, kailangan humihingi ka ng karunungan kay Lord. Ano? Amen. Sabi dito, teach me your statutes. Tama ba ang pronounce ko dito? So, yun. Kailangan humihingi tayo ng ibig sabihin po niyan is yung mga palatuntunin, ano. Kailangan humihingi tayo kay Lord, ano. Magpapaturo tayo kay Lord sa lahat ng bagay, sa music man yan, o sa word God. So, kailangan nagpapaturo po tayo dyan. And sabi dito, sa James 4:2, you do not have because you do not ask. Yun yung pagkakamali ng karamihan kasi parang nagre-rely na sila sa kanilang karunungan lang, ano. So, sabi sa James 4:2, you do not have because you do not ask. Hindi ka kasi nagpapatulong kay Lord, hindi na kasi nagtatanong kay Lord. Tulungan mo naman ako, ano. You always, ask the Lord.
Sabi dito sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Ibig sabihin, kailangan humingi talaga tayo kay Lord. Nag-ask tayo ng wisdom, knowledge, and last, Psalms 32:8, sabi dito, I will instruct you and teach you the way you should go. I will give you counsel, you with my eye upon you. Ibig sabihin, si Lord na nagsabi na, I will instruct you. So kailangan makinig tayo sa instruction ni Lord. And teach you. Si Lord, tinuturuan tayo, kailangan nakikinig tayo. The way you should go, I will give you counsel, you with my eye upon you. Amen. Purihin ang Lord. Bago po, actually tapos na po ako, bago po tayo matapos, okay lang magkwento ulit. Tuwang-tuwa sa kwento eh. Meron ditong sa kwento, yung tatay, sobrang matagal na siya sa company niya. Sobrang, na siya senior na. Gusto niya na mag-retire. Sabi niya dun sa boss niya, boss, gusto ko na po mag-retire. Ayaw ko na po magtrabaho. Kasi gusto ko unahin ko naman ang sarili ko. Sabi nung boss niya, tika lang. Meron pa akong isang project sa'yo. Si tatay is karpentero, May project ako sa'yo. May gusto akong ipagawa sa'yo. Isa na lang, please. Sabi ni tatay, ayaw ko na talaga itong boss eh. Please, ako nakikiusap ako sa'yo. Sabi ni tatay, last na talaga yan, sir ha? Oo, last na yan. 1 year yan ha, 1 year tapusin mo. Gusto ko yung pinaka-the best, gawin mo yan. So ginawa ni tatay. Kaso ginawa ni tatay, instead na 1 year na tatrabahuin niya, ginawa niya lang 6 months. In short, sinaputi. Tigsaputi si Pinag-ibo sa iya. Tapos, nung natapos na, sabi niya, boss, okay na po yung pinapagawa mo sa akin. Sabi ni boss, ba't ang bilis naman? Sigurado ka, okay na boss. Talaga ba? Oo, boss. Excited na mag-retire si tatay. Sabi nung tatay, yes, makaka-retire na din ako. Kaso, sabi nung boss niya, teka lang ha, sigurado kang okay na yun. Pinaka-the best ba yun? Pinaka-the best yan, boss. Sure ka? Oo, boss. Ginawa yung susi nung boss, binigay sa kanya. Ano to, boss? Yung pinagawa ko sa'yo yun. Bahay mo yun. Ano nangyari? Bad control. Luyang pulis. So in short, yung ginawa na, siya lang naman ang nanginabang. Tama. So nagsisi siya bandang uli. Dapat pala, inayos ko yung trabaho ko. Yun yung sinasabi na, huwag ka dapat nagmamadali, huwag ka dapat nagmamadali. Dapat i-clear mo kay Lord. Lord, okay ba to? Kasi gusto mo nga magpaturo kay Lord, Ina-instruction nga that yung instruction clear. Naging tapat naman siya, Naging tapat naman si tatay. Kaso, ang nangyari, hindi siya nag-consult, hindi siya nagtanong, kanino ba yan? So, ang pagkakamali niya lang kasi minadali niya. So, kailangan, lahat ng bagay na ginagawa natin, maging tapat tayo sa Diyos. Always ask. Tanungin mo muna si Lord, baka bali na yung pinapasok mo, madali mo na kagad, Huwag mo madaliin ang lahat, Amen. So, kaya tayo nawawalan kasi hindi tayo nagtatanong sa Diyos. Sabi, di ba, sa James 4:2,
You do not Ayan. have because you do not ask. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, you do not have because you do not ask. Ganun. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po. To God be all the glory.